I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Nako, di ba may pinost tayo dyan sa community ko? Ito yon. Ay, nako, talagang niresbakan siya ng mga sulon, mga kababayan. Alam mo to si Sara, itong mga pinagsasabi niya, sarili niya ito, para sa kanya yan. Hindi niya alam kung ano yung pinagsasabi niya, mga kababayan. Kagagaling lang niya ng Germany. Ito naman ang patutsada niya, mga kababayan. Alam po natin nung nagpunta ng Germany yan, kasagsagan ng karina, kumbaga iniwan niya ang bansang Pilipinas. Nakipag-meeting yan doon sa mga maisog rally dyan sa Germany. Tapos, ewan ko lang kung ano talaga ng concert yan. So, dahil dito mga besa, kini-question niya yung GAA, yung budget ng ating pamahalaan. Ang sinabi niya po dito mga kababayan, kung basahin mo yung GAA, General Appropriation Act, at i-trace mo kung nasaan pumunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, budget ng gobyerno. Biro nyo yun guys. Saan kayo makakita ang ganitong klaseng vice presidente? Wow, nagsalita ang magaling di ba? Nagsalita ang magaling. Kumusta naman kaya yun? Yung 125 million, 11 days lang. Saan banda? Saan napunta yun? Walang resibo. Wala siyang na-i-post sa kanyang social media. Biro nyo yun. Alam nyo kung bakit nagkaganito si Sara Duterte? Nandahil lang yan sa confidential fund. Sa confidential fund. Nagsalita na siya na hindi tama ang pag-handle ng pera. What the heck? Sa tingin mo kaya, Madam Sara, yung pera na napakalaki yan, hindi alam ng gobyerno i-handle? At sino ka naman may alam? Feeling magaling? Feeling magaling? Talaga lang? Siguro hindi na ibigay sa yung confidential fund mo, kaya ganyan. Biro nyo, alam nyo, nakikita niya yung budget ng gobyerno, pero yung budget niya hindi niya nakikita, mga kababayan. Biro mo yan. Parang parang ang galing-galing niya. Feeling magaling. Wala naman siya ikagagaling sa totoo lang. Pupunain mo yung GAA. What the heck? Yung budget mo sa DepEd kaya, ano ang na-achieve mo sa DepEd? Anong nagawa mo? Sige nga. Yung pera ng DepEd, hindi mo nga ginastos di ba bawal sa batas yun? 2 taon ka na sa DepEd. Wala kang malaking achievement. Nandoon ka lang. Yung tree planting, sinabi 125 million dahil sa tree planting. What the heck? Ang daming problema sa loob ng school sa iba't ibang region. Hindi mo inaasikaso. Alam mo, yung family pre-planting na sinasabi mo, pang DNR lang yan. Hindi trabaho ng DepEd. Kung makapagsalita ka, kala mo napaka-perfect mo mag-handle ng pera. Yung 125 million mo nga 11 days lang naubos. Grabe ka. Tapos ngayon yung itong 2025, humingi ka pa ng 2 billion plus. Ano na naman ang gagawin mo doon? Wala ka naman major project. So, Yusef, ayusin mo magsalita, Madam Sara. Maraming netizen na nakakapansin sa iyo. Ayun, mga kababayan, niresbakan siya ng mga sulon. Ito, basahin natin diretso. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali, pero siyempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. What? Ay nako, hindi ba sapat, Madam Sara? Yung pagbabago ngayon? Tingnan mo, yung growth economy ngayon, 6.3. Tumaas. Unemployment rate, 3.1%. Paano sabihin mo, walang pagbabago? Or sadyang mema ka lang? Dahil kumalas ka na sa Marcos administration. Bumabanat ka na ngayon, madam.
Pero yung issue sa Western Philippine Sea, no comment ka. Wow. Ikaw lang din na nagpapakita na kung ano yung puno, siya din yung bunga. Manang-mana ka talaga sa ama mo no? Walang pagbabago. Paano mo nasabi yun? Bakit hindi mo tanungin ng mga magsasaka, Madam BP Sara, kung ano ang nagiging reaksyon nila sa pagtulong ni Pangulong Marcos sa kanila, Luzon, Visayas at Mindanao? Wag mo sabihin na walang nagawa ang Pangulo. Excuse me, Madam, mag-research ka din naman. Baka ako mismo na maglatag sa'yo para alam mo. Yung ginawa ni Pangulong Marcos Jr., hindi kayang gawin ng ama mo. Yung suportahan, fully support sa mga magsasaka. No, hindi niya nagagawa yun. Sabihin mo, hindi marunong ang gobyerno sa pag-handle ng pera. Kumusta naman kaya yung 11 billion na nawala sa Parmali, overprice, sabi ni dating Blue Ribbon Committee, Senador Gordon. Ano yun? Ano yun, Madam? Yung 11 billion na yun. Sige nga, sabihin mo, hindi marunong mag-handle ng pera, ang budget, ang gobyerno. What? Yung papa mo nga, pinalubo niya yung utang ng Pilipinas, iniwan niya kay Pangulong Marcos Jr. Napaka-perfect mo naman. Dapat yan, sabihin mo doon sa ama mo. Biro nyo mga kababayan. Naipost ko yun sa community, di ba? Sabi niya pa, sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na, kaya na ako na pa rin ang hawak ng Department of Education budget. And uulitin lang yung ginawa dati. Jesus, Maria Joseph. Ikaw naman, Madam, kaya ka naman nag-resign kasi hindi mo kaya ang mag-handle. Wala ka nga nagagawa sa loob ng 2 taon sa DepEd. Puro ka naman selfie, puro ka upload, post sa Instagram mo, sa TikTok. Di ba? Paano mo masasabihin na hindi uulitin? Wala ka talagang kakayahan. Hindi mo kaya mag-handle ng isang ahensya. Balinaw po yan. Yung budget mo sa DepEd, anong ginawa mo? Di ba nakatingga? Kung makapagsalita ka naman, Madam, akala mo naman ikaw ang pinakamagaling. Wala ka pa nga sa level ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Mas magaling ka pa sa kanya. Hindi ka naman ang Pangulo. Manang-mana ka sa ama mo. Di ba? Kung pumupuna, wagas, akala mo naman napaka-perfect yung pamumuno niya. Tingnan nyo naman, maraming sumisingaw ngayon sa pamumuno ng ama mo. Kung makapagsalita ka, feeling ka naman. Alam mo, Madam BP, sa totoo lang, nahinayang talaga ako na ibinuto kita. So, nahinayang. Kung pwede ko lang bawiin sa Comelec, why not, di ba? Umaasa kami talaga na susuportahan mo si Pangulong Marcos Jr. Naniniwala ako talaga sa sinasabi ni Las Cañas. Ano ang pinarating niya sa Pangulong Marcos Jr.? Sabi niya, mag-ingat ka kay Sara Duterte, traidor yan. Ano ngayon? Di nagkatotoo yung sinasabi niya. So dahil dito mga kababayan, ito po yung mga sulo na sinasabi. BP Sara kinundi na sa maling pamamahala sa budget ng DepEd. Kinundi na si Vice Chairman ng House Committee on Appropriation ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginagawang paggugol sa pundo ng DepEd. Ayan, ang ahensya na iniwan nito. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Bicol Party List Representative Jelby Bungalon, noong nakaupo bilang kahilihim ng DepEd ay walang ganitong sinasabi si BP Sara Duterte. If there were indeed budget issue, we raise them only now. It's easy to blame others, but real leadership is about finding solution and taking responsibility. Ani ni Bungalon, tama yun. Hindi lang kasi malawak ang pagkaisip ni Sara Duterte, hindi siya madiskarte, hindi siya maparaan, hindi masolusyon ang kanyang utak. Kaya stable lang sa isang bagay lang. Di ba? Yung selfie, ganun lang yun sabi pa, tuloy, sa isang panayam, sinabi ni Duterte na mali ang ginagawang pamamahala sa pundo ng national government at sinabi na tinangka niya itong itama noong siya ang kalihim ng DepEd, subalit hindi niya ito nagawa at wala siyang nakuhang suporta. Paano mo itatama?
ma-approvean yan, yung budget ng national government, dumadaan po yan sa revisa, pag masusing pagtatalakay. Hindi mo alam yun, madam? Hindi mo alam yan? Bago yan ipapatupad. Yung budget, national budget, every year, dumadaan yan sa pagtatalakay ng mga sulon. Ikaw naman, madam, parang wala ka namang alam. Abogado ka pa naman din. Wow. Tapos tangkain mo itatama. Ano ka? Ikaw ba ang Pangulo? Sus Mariusip, BP ka lang. No, ang magtatama dyan, yung mga sulon. At saka yung DBM. Wow, ang galing mo naman, madam. Nag-feeling magaling ka. Wala ka namang ikagagaling. Ayan mga kababayan, isa umano ito sa mga dahilan kung bakit siya nagbitiw sa DepEd. What the heck? Alam mo, Madam BP, kaya ka nagbitiw kasi nga incompetent ka, wala kang kakayahan. Malinaw po 'yan. At least hindi ka tinanggal. Ikaw kusa ang nag-resign. Kasi nga wala kang kakayahan. Nga wala kang achievement sa DepEd wala kang iniwan na maganda. Kaya maraming aayusin ngayon si Senator Angara sa iniwan mong bulok na sistema sa DepEd. Sabi niya pa ipinunto naman ni Bungalon na walang ganitong reklamo. Sinabi si BP noong siya pa ang leader ng DepEd. Siyempre mema lang yan bumabanat. Style nila na yan. Nasabi ko na yan sa isang video ko. Asahan nyo yan after ng resignation niya. Babanat yan. Hindi ako nagkakamali. Ngayon lumalabas na ang totoong kulay niya, mga kababayan. What's wrong? You never mentioned anything like that before. In fact, it was mostly your undersecretary who were speaking, making it seems like you weren't aware of what was happening in DepEd. Ayon kay Bungalon, wala naman talagang pakialam yan Ang daming umaasa na mga regional school, sa public school. Kailangan nila ng DepEd. Ano bang bagong programa ng DepEd? Anong dapat baguhin? Wala. As in, wala. Wala pa yata mga new books. Kung makapagsalita ito, feeling magaling. Wala ka nga nagagawa sa DepEd Tapos sasabihin mo, hindi maganda ang paggamit ng pundo ng bayan. Hello, madam. Hello. Bakit hindi ka magreklamo? Kung mayroon ka, kung talagang totoo, kung talagang hindi maganda ang paggamit ng budget ng national budget, bakit hindi ka mag-file ng case? Doon sa korte. Kasuhan mo sila kung mayroon talaga. Nako. Pero kung hanggang kuda-kuda ka lang, para mema lang, aba, madam, lalong babagsak ang political career mo rito. Sabi ko sa inyo guys dati no comment, ngayon talo pa yung puwit ng manok. Araw-araw yata may post. Sabi pa dito, tuloy, you were in charge yet. All we heard were statement from your undersecretary. It seems like you were disconnected from the actual operation of DepEd. Dagdag pa ng mababatas. Hindi naman yata nagtatrabaho yan, sir see, guys, tingnan nyo. Kaya pala walang nangyari sa DepEd. Because wala As in wala. Ibig sabihin, tamad. Walang kakayahan. Tapos may ambisyon ka, magiging Pangulo. Nako, wag ka na mag-ambisyon, madam. Papatalsikin ka lang. Tuloy, sinabi ni Bungalon na sa loob ng 2 taon, pamamahala ni BP Duterte sa DepEd ay nakapagtala ng poor performance ang Pilipinas sa 2022 program for International Student Assessment, which is ang PISA. You see guys? You see? Talagang wala kulilat kamo. Yung mga estudyante na nakikipag-compete sa international, as in kulilat. Walang improvement. Kasi walang diskarte. Ito si Sara Duterte, hindi siya maabilidad, hindi niya kayang pamumunuan.
Pag hindi mo kaya pamumunuan ng isang ahensya, means hindi mo kaya pamumunan ng isang bansa. Talagang hindi pwede. Kaya magiging mautak tayo sa pagpili ng Pangulo sa susunod na mga panahon. Ayan. Tama. Tuloy. DepEd had nearly 2 years to improve our student proficiency levels, yet we still rank near the bottom globally. And this happened under your watch on the very day you resigned as DepEd Secretary sa ADPA ng Mambabatas. Ano ngayon? 'Di ba? Under your watch, under your leadership. Walang improve ang mga estudyante. Supposed to be ginawa mo 'yan, trabaho mo 'yan, sumusweldo ka na napakalaki. Ano ngayon? Kakahiya naman, 'di ba? Mismo mga sulon ang nag-uungkat na. Ito pa, puna pa ng leader ng Kamara, ang DepEd sa ilalim ng pamahala ni BP Sara ay inaasa sa Parents Teacher Association ang pangangalap ng pundo para sa mga pangangailangan sa pag-aaral ng mga estudyante. Ay, nako. Kaya nga, yun doon po nagkamali ang Pangulong Marcos Jr. na itinalaga niya si Sara Duterte sa DepEd. Nagkamali si Pangulo doon. Pero hindi mo rin masisisi ang Pangulo kasi for the sake of unity team. Kaso lang, ang akala ng Pangulo magaling, hindi pala. 'Di ba? Dahil ngayon, okay naman na, may bagong sekretary for sure. Maayos yung mga problema na yan. See guys? This should be provided by the agency, not by the parents. This is a clear sign of poor management ayon pa kay Bungalon. Yan ang natalakay ni Senator Tulfo yung mga contribution sa loob ng school. Hindi po hindi po pinapatupad ni Garotay. Ewan ko nung pinaggagawa niya sa DepEd. Ba't walang nangyayaring maganda? Magtanong kayo sa mga school kung mayroong mang nangyaring maganda sa loob ng 2 taon. Dito pa nga, kapitbahay ko wala daw new books. Ayan BP Sara kinukundina sa maling pamamahala sa budget ng DepEd. See? Binalik sa'yo yung sinasabi mo na maling pag-handle sa national budget. Ngayon, anong sinabi? Anong sinabi ni House Assistant Majority Leader Ako Biko Party List Representative Jill Bungalon, August 9, 2024. Kinukundina si Sara Duterte sa maling pamamahala sa budget ng DepEd. Ano nga ka ngayon? Nirisbakan ka ng mga sulon. Yan nga ang problema mali daw ang pag-handle ng national budget. Wow. Pero kung magsisweldo ang kanyang mga bodyguard na 433, half billion, mga kababayan. Ang tindi nito ni Sara. Doon pa lang sa 125 million naubos ka agad. 11 days. May matalaga ito. Ewan ko. Hindi ito nagre-research, So, dahil dito, alam nyo mga kababayan, sa mga nagko-comment, tingnan nyo, grabe. Talagang mga netizen, sobrang inis. Wala ito. Huwag na kayong umasa, na magiging presidente yan si Sara. Taga nyo sa bato yan. Never at never. Asus, kalabanin nyo pa ang majority ng Pilipino. 'Di ba? Kalabanin niyo 'yon. Ang majority ng Pilipino ang siyang magluluklok sa susunod na pangulo. Ilan lang kayo ng mga DDS. Huwag kayo nagmamayabang sa social media. See you on 2028 if tatakbo 'yan. Hindi namin sisikapin namin, hindi ba kakaupo 'yan. Well, anyway, mga kababayan, ito pa, mayroong post dito. Guys, sabi ng Impact Leadership, her OBP budget must be scrutinized. Manila 3rd District, Representative Joel Chua emphasized the need for thorough scrutinize of the Office of the Vice President OBP budget during the upcoming House deliberation on August 15. Sabi ko sa inyo ngayon pa. Kasi ito si Sara Duterte, mga kababayan, humingi ng 2 billion plus na budget 2025. Kaya, uusisain ito. Ayan, scrutinize. Oh my goodness.
In a statement, Chua said that Vice President Sara Duterte should no longer receive special treatment and her budget must be carefully examined including both spent and unspent funds. Dapat lang. Ang laki ng hiniling niya, 2 billion plus. Kailangan hindi nyo dapat ibigay yan. Kung ano yung tama, yun dapat ang ibibigay nyo. Magiging learn and lesson kayo dito sa budget sa DepEd, walang nangyari. Tapos ngayon bibigyan nyo ng 2 billion plus. Ay nako, mga sulon, magising kayo, huwag nyo nang bigyan yan. Chua criticized Duterte for evading detailed question, claiming she relies on sweet words and tricks but falls short when held accountable. Kabataan Party List Representative Raul Manuel echoed Chua's statement, adding that the same level of scrutiny should apply not only to the OBP but also the Office of the President and its attached agency. Manuel criticized the tradition of granting courtesy to this office during budget hearing, arguing that it undermines the people's right to scrutinize government spending. Bantay Budget 2025. Pagdating kay Pangulong Marcos Jr., walang problema yan. Very organized ang budget yan. Kung nakikita yung confidential fund ni Pangulong Marcos Jr. at alam nyo kung saan napunta yan. Napupunta yan, guys. Tingnan nyo itong nakaraan El Nino, di ba? Tingnan nyo magkanong binibigay niya sa mga LGU sa bawat region na pinuntahan niya. 10 million, 15 million, 29 million, 39 million. Nakita nyo yung mga pamimigay niya, yung mga tulong niya sa mga magsasaka? For sure, doon napunta yan. At yung mga budget talaga, ay siyempre, sa mga big projects talaga. Marami, as in marami. Well, alam nyo, naka-organize yan. Kaya, hindi tayo mag-alala dyan tungkol sa national budget. Si Pangulong Marcos Jr., alam nyo, very meticuloso yan. Yan na hindi nyo alam. Meticuloso yan. Lagi niyan chine-check yan. Kasi guys, siyempre, ayaw niya din mangyari after kanyang termino, may naiispatan na anomalya na nangyari sa kanyang administration. Yan ang dapat nyo isipin. Si Pangulong Marcos, sabi ko, very organized ang kanyang pamumuno. Ma-budget man yan o ma-projects o lahat-lahat, very organized yan. Yan. Her OBP budget must be scrutinized for every spent and not spent. Managot siya dapat sa bawat piso ng OBP budget. Magaling lang siya sa matatamis na salita at talinghaga. Pero kapag tanungin na ng mga detalye, puro iwas, puro pagpapatawa, puro drama, pero kapos, at kapag timimbang, laging kulang. Ayun. Narinig nyo, guys? Kaya naman sabi ni Raul Manuel, si Akla, ganito naman talaga dapat, not just for EBP, but also for OP. Ay, nako, no problema kay Pangulong Marcos Jr. Kata hindi mo questionan yan, Raul. Alam na alam nyo siguro kung saan napupunta. Kailangan yan. Yung pera na yan, dapat ibalik sa taong bayan. At yan naman ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo. Nako, mahabang pag-uusap yan kung ibalandra natin dito yung mga pinaggagawa niya, no? Yung pagtutulong niya, mga kababayan. Kailangan naman talaga yun eh. Kaya nga, yung taong bayan, every time na pumupunta si Pangulong Marcos sa bawat region, talagang umaasa sila ng mga pagtulong galing sa Pangulo. Di ba? Nakita nyo, yung tulong niya sa bawat LGUs, 50 million from the Office of President. See? Napunta eh. Clear na clear talaga yan. Tama yun. No agencies should be allowed to skip committee level budget deliberation. Dapat lang. Kayo ang solo natural. Yan kay Sara dapat ang usisaan nyo ng gusto. Matindi yan. Kasi sa DepEd pa lang, wala siyang achievement. Sa pagka Vice President, wala din siyang achievement. From 22 to 23, mayroon ba achievement sa Office of the Vice President? Saan ang banda? Saan banda? Wala tayong nakikita, mga kababayan. So yun, mga bes, ano ang kapalagayan nyo? Well, abangan po natin ito sa August 15, no, yung deliberation ng budget hearing. Nako, matindi ito. Sasalang na naman si Sara Duterte for sure. Ito, bilyon ang hiniling niya.
Ang laki. Ang tanong, saan pupunta yun? Ay, ewan. Kailangan itong mga congressman, nako, usisain nyo mabuti yan. Kailangan, budgetin nyo si Sara Duterte. Huwag nyo ibigay ng 2 billion. Wala naman siyang, wala naman siyang trabaho. Nandiyan lang, nakaupo lang. See? So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babush. God bless Philippines.